Isang mapagpalang araw po sa ating lahat and welcome po to our daily devotion. At ngayong araw po ay pagpapatuloy po natin ang ating series patungkol po sa The Forgotten God. So, para naman po sa ating scripture po, ito po ay matatagpuan sa Galatians chapter 5 to 16. At ito po ang sabi sa English po, "But I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh." So sabi po dun sa Bible verse po natin, maglakad po tayo sa pamamagitan po ng ating Espiritu Santo po. And wag po nating i-gratify po yung desire of the flesh mo natin. Pag sinabi po natin gratify, ito po yung laman, yung gusto po ng laman natin. Yung gusto po kumawala po ng espiritu natin para po sa mga makabundong buhay po. Yun po yung sinasabi natin, gratify the desire of the flesh. So, dumako naman po tayo po para po sa ating katuruan po para sa araw na ito. So, una po, God's children walk by the Spirit. So, tayo po bilang mga anak ng Panginoon Diyos or bilang isang anak po ng ating Panginoon Diyos is nakapatnubay na po talaga sa atin yung paglalakad po natin sa pamamagitan po ng ating Espiritu Santo. Dahil ang ating Espiritu po Santo, ang siya pong may connect po dun sa ating Panginoong Diyos. Kasi kapag ang ating Espiritu Santo po ay naligaw or wala po siya sa side or sa puder po ng ating Panginoong Diyos, ang ating Espiritu po is nabubuhay po sa mamakumundong buhay po dito sa mundong ibabaw. Like namumuhay po siya sa masama. Pero kapag ang Espiritu po natin is nasa puder po ng ating Panginoong Diyos, tayo po ay kabilang na po sa mga anak ng ating Panginoong Diyos. At napaka ganda po sabihin na tayo isang anak po ng ating Panginoong Diyos kasi bilang anak po ng ating Panginoong Diyos is nagagawa po natin kung ano po nakakabuti or mas nakakaayos or gusto po ng ating Panginoong Diyos. Nasusunod po natin yung gusto po ng ating Panginoong Diyos. So para po sa pangalawang katuruan po, God's children do not gratify the flesh. Sabi ko na nga po kanina, yung gratify, ito po yung laman po natin, yung gusto po ng laman natin is gumawa po tayo ng mga masasama or i-gratify po natin yung mga wrongdoings po na meron po dito tayo sa mundong ibabaw. So, bilang isang anak po ng ating Panginoon Diyos, hindi po natin ginagratify po yung flesh po or hindi po natin ginagratify yung mga pansariling gusto lang po natin na mas ikakasaya po natin kapag ginawa po natin ito. No. So, being children of God, hindi po natin ito tinotolerate po. Bagkus, mas ginagratify po natin yung gusto po ng ating Panginoong Diyos, hindi po yung gusto po ng laman natin. So, kapag ginagratify po natin yung gusto ng ating Panginoong Diyos is natutuwa po yung ating Panginoong Diyos kasi siya po yung pinaglilingkuran natin. Pero sa pag hindi naman po ay may kaparusahan po ito. Hindi man po ibigay ngayon pero sa hinaharap po is mararanasan po natin kung anong pong kaparusahan po ang nakahain po para po sa mga kasalanan na gawa po natin kapag ginagratify po natin yung gusto po ng laman natin or mas sinusunod natin yung pansariling kagustuhan po natin. So, katuruan number 3 po, God's children live a spirit lifestyle. So, tayo po bilang isang anak na po ng ating Panginoon Diyos, namumuhay na po tayo kung paano po mumuhay yung spirito po natin or lifestyle natin. Alam ba ko yung lifestyle po natin is nagpipray po tayo araw-araw, is na-adapt po yun. Tinuturuan po tayo ng ating spirito na magmanalangin po sa araw-araw po or mag-worship po tayo palagi sa ating Panginoon Diyos. So sa pag ganun lifestyle po, is na-adapt na po natin yung hanggang sa papatuloy po ng buhay natin kahit mawala man po tayo sa mundo. Still, sa kabilang buhay po, is nag-worship pa rin po tayo sa pamagitan po ng spirit po natin. Kasi kapag po na nawala, syempre yung spirit na lang po natin na siya may iwan po dun sa kabilang buhay din. Kaya po siya nagiging lifestyle kasi ginagawa po natin siya ng araw-araw or patuloy po sa ating buhay. So yun naman po para sa araw na ito. Maraming salamat po sa pakikinig and see you po ulit bukas para po sa ating daily devotion.